I'm not mistaken, as per Mentor Catherine, nasa loob na daw yung guest speaker po natin, no? So kailangan maramdaman niya. So aside from typing sa comment section natin or sa chat box natin, you can use yung ating reaction button. Ayan, no? Ayan. So kunyari, yan. Ako mahilig ako sa fire, eh. Yan. So kung gusto niyo gamitin fire, yan. So gamitin niyo yung mga ano natin reaction button. Yan. Tapos let's keep active, ha. So pag may magandang nasabi yung yung guest speaker po natin. So mas maganda kung i-type din natin sa comment section, no? Kasi that gives us retention, eh. So kapag nire-repeat natin yung mga natututunan natin, so nare-retain po siya sa atin, no? Mas na-apply natin siya. But laughing reaction yung napipindot ko. Yan. Ayan. So anyway, excited na ba lahat? Yan. Kasi nandito na siya, eh. Alam ko, me personally, alam ko siguro excited na din siya na mag-share sa Team Victory, no? So excited na ba lahat? So siguro wag na natin patagalin, no? Yan. Pwede na ba, mentor? Yan. Thank you, mentor DJ. Yan. So, pwede na, no? Excited na ba? Sige, sige. Let's go. So, siguro bago natin tawagin at bago natin i-welcome yung ating guest speaker. So, ang maganda po dito, bago tayo mag-start at bago natin siya i-introduce, yan, Mentor Roland, take it away. Let's watch this video. No dreamer is ever too small. No dream is ever too big. Naniwala lang ako na posible. Kung tutuusin, pwedeng maging hadlang na bata pa ako. Mahiyain, walang bilib sa sarili, at takot sa sasabihin ng ibang tao. Akala ko kapag pinanganak kang mahirap, mamamatay ka na mahirap. Pero alam kong may plano si Lord. Sabi nga, don't be afraid to dream big, for dreams have the power to turn impossibilities into reality. God has His plans and His reasons. Sometimes we are supposed to go through things so that we learn lessons. Di naging madali, pero I realized, hindi ako ilalagay ni Lord sa situation na ito kung hindi ko kaya. What's more, it's not about the success or what has been achieved, but rather in who will become in the process. Kaya huwag ka matakot to dream big. Pinanganak kang mahirap, pero di ka mamamatay na mahirap. Dreaming big makes you find your calling, your legacy, and God's divine plan for your life. God is able to turn the impossible to possible. At kung binigay niya sa akin, hindi imposible sa'yo. Dream big because we have a big God. This is Joseph Dave Saligumba, the youngest Diamond Elite Executive, an agent of hope, and I am worldwide. Ayan, wag na natin patagalin. Youngest Diamond Elite Executive of I Am Worldwide. Let's all welcome Mentor Joseph Dave Saligumba. Yan, palakpakan naman natin mga mentors. Yan. Welcome natin sa chat. Yan. Welcome, mentor.
Amazing morning, everyone. Ayan, amazing morning. Thank you so much, Mentor Ian, sa pag-introduce sa akin. No? Grabe, kinabahan ako. Kala ko si Alden na. Si Alden yung yung host nyo ngayon, si Mentor Ian pala. No? So, amazing morning, Team Victory. Ayan, shout out muna, no? Nandito yung mga idol ko, of course. Yan si Mentor TJ. No? And of course, yan si Mentor TJ nandito din. Grabe, ito talaga mga idol kong itong mga to. Alam nyo, mga bata pa lang ako, pinapanood ko na tong mga to eh. Ayan, mga idol talaga, no? So, ang dami nyo, no? Hello sa 46,000 participants natin, no? Amazing morning. Sino po dito yung first time po akong mapakinggan? Okay lang ba? Type mo number 1 kung first time mo ako mapakinggan. Ayan, dami. Wow. Wow. No? So ito, lalo na itong mga to, no? Ito yung mga hindi na uma-attend ng training sa office. Okay, maganda uma-attend kayo, no? Kasi no, offline na po ngayon, wala na mga online. So kung hindi mo ako naabutan before, kailangan mo palang pumunta sa office natin, no? So yan, thank you so much first of all kay Mentor TJ for inviting me dito sa inyong team. Ako very excited ako, no, na mag-share dito sa inyong team kasi isa to sa mga nilulook up din namin, mga lodi namin, mga mentors yan sa mga OFW, no? Kasi I believe, no, ang Team Victory kasi hindi lang to pang Pilipinas, worldwide talaga itong team nyo, no? So, ayan, let's start with para makilala nyo rin ako. And of course, if ever later on meron kayong mga questions, no, you can ask later. Okay, para sino ba tong speaker nyo? No? So, by the way, once again, amazing morning. I'm Joseph Dave Saligumba, no? Ako po ay dati rin po akong seaman, no? So sino po dito mga seaman? Meron ba dito mga seaman OFW? Yan po yung background natin. At an early age po kasi na mindset na ako na magulang ko na anak, kung gusto mong kumita ng malaki, kailangan mong mag-abroad, no? So bata pa lang ako, ang goal ko mag-abroad. No, kaya nung pagka-graduate ko ng high school, ang gusto ko na agad mag-seaman kasi maganda daw, no? Travel dito, travel diyan. Sino pong nakakakita ng mga post ng mga seaman? Ganyan, 'di ba? No? So, akala ko ganyan talaga yung buhay ng seaman, puro travel. Not until I realize and experience ganito pala yung pinaka nangyayari, no? Mainit, malamig, no? Tapos sabayan mo pa nung different working schedules. So doon ko na experience at remember, no, 18 years old pa lang po ako, nagbabarko na ako. So parang sabi ko sarili ko, ganito na lang ba ako habang buhay? O kaya naman, isa rin sa pinaka naging turning point ko nung nagbabarko ako is nakita ko yung kapitan ko. Sabi nga nila, no, hindi mo na kailangan na antayin tumanda ka. Simple lang, gusto mong malaman ng future mo, tignan mo yung mga taong nauna sa'yo. So nakita ko yung kapitan ko, naggulat ako, almost 60 years old na siya, nagbabarko pa rin siya. So isa lang ibig sabihin nun, pag umabot ako ng 60, nagbabarko pa rin ako. At ayoko mangyari yun, ayoko maging sacrifice kasi alam nyo ba, no, ang average lifespan lang ng isang tao ay 80 years old, no? Sobrang swerte mo na pag umabot ka ng 80, okay? And sabi ko, kung 60 years old, nagbabarko pa rin ako, ilang taon na lang natitira sa akin para enjoy ko yung buhay ko. Kaya sabi ko sa sarili ko noon, ayokong magtagal dito, no? At kaming mga seaman po, yes, malalaki po ang sahod ng seaman, no? Hindi po basta-basta, no? Kasi we're earning 6 figures, no, starting namin. Ngayon, ang kapitan, no, ng barko, pag umabot kami sa ganung point, nasa 500,000, 600,000. Hindi na masama, 'di ba? Pero yun nga, tali yung oras namin. So, sabi ko sarili ko, kailangan maghanap ako ng ibang way. Kasi isa pa sa na-realize ko noon, kami po, yes, malaking sahod, pero para po kaming mga isda. No? Ang isda sa tubig, buhay. Kapag wala sa tubig, ano nangyari? Patay. No? So, ganun po. No? Akala ko smooth sailing na. Until such time na bakante ako ng 8 months. In short, lahat ng pera ko ubos, no? So doon ko nakaisip na kailangan may plan B, 'di ba? Tanungin nga kita, ilan po ba ang gulong ng sasakyan, no? Type mo nga sa ating comment section, ilan ang gulong ng sasakyan? No, alam niyo ba? 4, no? 4. Okay? 5. 'Yon, nakita nung iba, no? 5 ang gulong ng sasakyan. So sabi ko, bakit ang sasakyan 5 yung gulong? Ako 4 lang, no? Bakit ako wala akong extra in short, no? So doon ako nag-isip, naghanap ng ibang pagkakakitaan. So this was the time I came back to the Philippines and finished my bachelor's degree. Ito na po yung tinapos ko yung pagsisiman ko. And itong time na to, dito ko rin po nakilala si I Am Worldwide. Nakilala ko po itong negosyo natin at the age of 21 years old. Oh. Sino mga
24 and below dito, type number 1, no? Meron ba dito mga yep, no? So I started here as 21 years old, no? Ginawa ko siya, nakita ko tong business na to sa internet. Okay? Naghanap-hanap ako kasi nga naghahanap na ako ng opportunity noon habang nag-aaral. Gusto ko siyang pagsabayin. Until one time, nakita ko yung mentor ko. So nakita ko yung mentor ko, fortunately, senior ko pala siya, nakabunggo ko siya sa school. No? And then, nung nagbungguan kami, sabi ko sa kanya, Sir, di ba I am worldwide ka? Ang ganda ng business mo, sali ako. Oh, di ba? Sinong gusto ng gano'n, no? Yung tipong may makakabangga sa'yo tapos gustong sumali, sinong gusto ng gano'n? Type number 3. No? Yung tipong babanggain ka lang isang beses tapos gusto na mag-join sa'yo. Ako po, hindi po ako napresentan. Ako mismo yung sumali sa mentor ko. Di ba? At alam nyo yung sikreto doon, kailangan pala lagi kang visible sa social media. Imagine nyo, nag-search ako, siya yung lumitaw. Bakit? Kasi yung mentor ko ang sipag mag-post. 'Di ba? So yun pala yung missing piece. Kung gusto mo pala magkaroon ng maraming clients, lalong-lalo na sa business natin dito, sipagan mo mag-post, sipagan mo mag-upload, hindi yung once in a while ka lang o baka nga hindi pa nga alam ng mga Facebook friends mo na I am worldwide ka, nahihiya ka pang mag-post. So paano ka makakabunggo ng susunod na diamond? No? Paano ka magkakaroon ng susunod na agila kung sa pagpo-post nga ayaw mong sipagan? So yun po yung nangyari no? Dahil nakita ko consistent siya sa pagpo-post at siya agad yung lumitaw nung sinearch ko yung I am worldwide. No, by the way, you can search din, no. We are very open naman, no. Makita mo kahit i-compare mo, doon ko po na pagtanto kung gaano kaganda yung business natin. I learned to compare to other companies and then bin-breakdown ko, no. Doon ko nakita na sobrang ganda ng I am worldwide. You can do your research as well din, no. So ayan. So, nagsimula tayo, ginagawa natin tong business habang nag-aaral. Sa umaga, ang ginagawa ko, studies, no? Sa gabi, ang ginagawa ko, negosyo. No, I make sure talaga na fully loaded ako kasi ganun din naman eh. Nung ako ay hindi nagnenegosyo, sa umaga nag-aaral, sa gabi ang ginagawa ko, naglalaro. Naglalaro ng cellphone, nagbabasketball, nagbabadminton, kung ano nung ginagawa ko na hindi naman kumikita. No, sabi ko sarili ko, what if yung libreng time ko, pakinabangan ko? What if yung libreng time ko, gawin ko na pagkakakitaan? So, dun ko siya ginawa, no? I'm so blessed kasi yung mga mentors po namin sobrang hands-on. Ang school ko po sa Bataan, no? Sino pong familiar sa MAAP, no? Familiar ba kayo sa MAAP? So, sa Bataan po yung school ko, taga Laguna ako. So, yung mentor namin taga Manila, no? So, sila time to time pumupunta sa Bataan para lang kami turuan. So yun yung one lesson, no? Kung gusto mo pala makabuild ng team, kailangan mo tiyagain, puntahan yung mga leaders mo. No, yun yung nakita kong heart sa mga mentors ko kasi imagine nyo, they need to travel 4 hours. No, one way pa lang yun. So 8 hours balikan just to teach us, no? At ginagawa nila yun mga twice a week or sorry, twice a month, minsan once a month, no? Pero regular silang pumupunta doon. So doon ko nakita at doon din kami na build. No? So 21 years old, naka-build tayo ng team sa loob ng academy, no? Until such time, no, lumalaki yung team natin. Sabi ng mentor ko, Dave, labas ka ng sasakyan, no? Sino po dito na push na maglabas ng sasakyan or sino na dito ang mga car achiever, no? Type mo naman sa comment section car kung ikaw ay car achiever na rin. No? So sa mga car achiever dyan or hindi pa car achiever, alam mo, yun yung number 1 goal sa akin ng mentor ko. Pinaglabas ako ng sasakyan. Ako, 3 months pa lang ako sa I Am Worldwide, no? 3 months pa lang ako na ginagawa sa business, hindi ko pa naiintindihan. Pero nagtataka ako, bakit sabi ng mentor ko, labas ako ng sasakyan. So, wala akong ibang ginawa kundi yes mentor. Very important yun sa business natin. Gusto mo mag-succeed dito, kailangan yes mentor ka lang. No? I-type nga natin sa ating comment section, yes mentor. No? Very important ang yes mentor kasi on that time, hindi ko pa nakikita bakit sinasabi ng mentor to. Pero ang ginawa ko lang, nagkaroon lang ako ng blind obedient. No? Nagkaroon ako ng blind obedience and I start before I'm ready. Sige, labas tayo ng sasakyan. No? Though hindi sa akin clear kung bakit, no? Pero ang ginawa ko, naglabas ako. Okay? And then doon na nagsunod-sunod. Doon ko na naintindihan kung bakit. Pero alam nyo, the moment na naglabas ako, by the way, ginagawa ko tong business na to, hindi pala alam ng magulang ko. Kasi alam ko yung magulang ko, negative.
Sino po dito may mga negative na family member, type number 6? No, yung di naniniwala sa kanila, ang ganda-ganda naman ng product. 'Di ba? Lagi mo makikita all over, lagi mo nakikita sa billboard, lagi mo nakikita sa social media, pero yung mga kamag-anak mo hindi pa rin naniniwala, 'di ba? Alam mo, yung magulang ko din, hindi ko rin sinabihan kasi alam ko negative sila at the first place. Kaya ang ginawa ko, in-invite ko yung nanay ko. Sabi ko, ma, meron kaming party. No? Sabi ko sa kanya, may party kami. So ngayon, siya naman, from Laguna, lumuwas ng Manila. Akala niya may party kami dun sa company ko sa barko. Kasi graduate na po ako by this time, no? So, pagpunta niya doon, nakita niya, I am worldwide. Galit na galit yung nanay ko, no? Siyempre, magagalit ka para kang ano, no? Nabudol, no? So, pagpunta niya doon, sabi ko, ma, attend ka ng training, no? Upo ka muna dyan. Mamaya, magsasalita ako. So, ngayon, gulat yung mama ko, pinaupo ko dyan, nakikita niyo yung picture niya, until after nung training, nag-play ng video sa unahan. Tapos may sasakyan. Pagbaba ng bintana, ako yung nagda-drive. Oh, 'di ba? So yung mama ko nagulat sa akin, napasiko, no? So totoo ba talaga 'yan? Sa'yo ba talaga 'yan, no? Without her knowing, no, na nagbe-business pala ako. And the good news dito, nalabas ko yung first car ko in 3 months doing the business. So bakit? Sumunod lang ako sa payo ng mentor ko. No, minsan kasi sa atin, no, gusto natin mag-succeed sa IAM, pero maraming binibigay yung mga mentor natin and yet nagre-resist tayo. So in short, yung success na delay. Okay? Kaya ako, yes, mentor lang ako ever since. No? So ngayon, ginagawa ko yung business. Nasa Laguna na po ako nito. No? Ginagawa ko siya, nag-offline until biglang nagkaroon ng pandemic. No? So almost graduate po kasi ako December 2019. So magi-start na yung pandemic noon. So ginagawa ko yung business and feel ko bakit parang hindi ako productive? No, bakit parang hindi ginagawa ko naman yung best ko pero parang hindi ako kumikita. Sino ditong ganon? No, number one, type number one. Na feeling mo binibigay mo yung best mo pero parang walang nangyayari, nag-go all in ka pero walang nangyayari, no? Lagi ka naman nag-i-invite pero parang walang nangyayari. So ganun din na realize ko noon. Kaya ngayon, dito ko napagtanto na wala pala akong pwedeng sisihin. Kahit na walang nangyayari sa akin or umasenso man ako, it's my responsibility. Type mo nga sa ating comment section, success is my responsibility. No? Very important dito kasi remember, you are independent distributor. No? Hindi ka dependent to mentor distributor. No? Independent ka. So yung success mo, ikaw yung mag-aani. Yung failure mo, ikaw rin yung mag-aani. So nakadepende sa iyo. Wala kang sisisihin dito. Alam nyo ba, bonus nyo, no? Kasi bakit? Yung mentor nyo magagaling. Pero alam mo, sa pagnenegosyo ko, doon ko napagtanto na it doesn't matter kung magaling o hindi magaling yung mentor mo kasi yung success dito sa business, sa iyo pa din. Minsan kasi kahit magaling yung mentor, kung hindi rin natin sila papakinggan, hindi rin mapupunta sa atin yung success nila eh. O kaya naman, kahit yung mentor hindi magaling, pero ikaw ay porsigido, ikaw ay gigil, no? Mapupunta pa rin sa iyo yung success. No? Agree ba kayo? So alam nyo, ito yung nangyari sa akin dahil alam ko na success is my responsibility at feeling ko walang nangyayari, no? Or hindi ako ganun ka nag-i-improve nung nandun ako sa Laguna. Alam mo, sabi ng mentor ko sa akin, no? Dave, punta ka sa condo, no? So from Laguna po, sumama po ako sa kanila, no? Part na po kami ng hub, okay? Nag-hub kami, no? Sino po dito ng ano, part ng hub, no? So alam mo, ito lang yung sinabi sa akin ng mentor. Sama ka sa akin sa condo, hataw tayo sabay-sabay. And naniniwala po ako no sa kasabihang you are the average of the 5 people you spend your time with. Kung ikaw sumasama ka sa 5 tamad, ikaw yung magiging pang-anim. Kung ikaw sumasama ka sa 5 chismosa, ikaw yung magiging pang-anim. Pero pag sumama ka sa 5 milyonaryo, ikaw yung pang-anim, no? And ang ginawa ko, dahil yung mga kaibigan ko, etong mga mentors na to ay gigil at ang gusto ay pangarap, sumama lang din ako, no? Okay lang ba i-type mo sa ating comment section, sumama ka, no? So kailangan mong sumama kasi alam nyo, this is the biggest decision that I took on my life kasi number one, di ba seaman po ako, okay? So nakalimutan ko sabihin, yung mama ko po pala OFW for 17 years. So yung time na yon, yung mama ko nag for good na at ako naman
tsaka na rin ako graduate. So yun yung time na dapat magsasama na kami. Kasi for 17 years lumaki po ako nang hindi ko kasama yung magulang ko. No? Kaya sa mga OFW dyan, no? Relate na relate kayo, di ba? Lumalaki yung mga anak nyo, hindi nyo nakikita. So ganun po yung nangyari sa akin. Kaya very, very important sa akin yung time kasi hindi kami nag-spend ng time ng parents ko. Kaya nung nasa Laguna ako at sinabihan ako ng mentor ko na mag-condo kami, na mag-hub kami, that was the biggest decision. Kasi bakit? Time ko na to eh. Time ko na to sa magulang ko. Pero sa business natin, very important yung word na sacrifice. No? Kailangan mag-sacrifice ka. Hindi mo makukuha yung success without sacrifice. No? So yun yung sinacrifice ko, yung oras ko na dapat kasama ko yung magulang ko, pero ang ginawa ko, umalis ako sa bahay namin. I step out from my comfort zone kasi I believe walang mangyayari sa akin kapag nasa loob lang ako ng comfort zone ko. Alam niyo kung bakit? Number one, nasa bahay ako. May tagaluto ng pagkain. Di ba? Number two, no? Hindi ako nag-iisip ng renta. Hindi ako nag-iisip ng kuryente. Hindi ako nag-iisip ng budget. Bakit? Nandyan yung nanay ko eh. Kaya hindi ako nag-grow. Pero nung nag-condo po kami, no? Ako nag-iisip ng condo, ng parking, ng tubig, ng kuryente, ano yung kakainin. So wala akong choice kundi maging responsible. No? And back to the point na kung sino yung sinasamahan mo, magiging ganun ka. Alam nyo po, ito yung nangyari dyan, no? Simula tayo sa pinakakanan, si Mentor Carlo. Si Mentor Carlo po, Diamond Elite Executive, naka BMW Z4. Yung naka-red, yung partner niya, si Mentor MJ, Diamond Elite Executive, naka Chevrolet Camaro. No? So ako naman po, Diamond Elite Executive, naka Corvette C8. No? Yung partner ko si Mentor Queens, Ruby Elite Executive, naka MG naman. At yung mentor namin na nasa gitna, ang nag-iisang Blue Diamond, male Blue Diamond ng I Am Worldwide at male Lamborghini Huracan Achiever. 'Di ba? No? Pero bago pa 'yun mangyari, yan yung itsura namin, mga totoy, mga nene, no, na parang mukhang hindi aasenso, 'di ba? Pero ang ginawa lang namin, nagtiwala lang kami sa process. Nagtiwala lang kami sa sistema ni I Am Worldwide na pwede ring mangyari sa amin. Ang kailangan mo lang dito, meron kang pangarap. No? Ang kailangan mo lang dito, meron kang malaking pangarap. At yun po yung nangyari, no? So, kumataw tayo, nagsimula mag-build ulit. Okay, nagsimula humataw kung paano humahataw yung mga networker, 'di ba? Ang ginawa natin, nag-Facebook marketing, nag-offline. Actually, parang wala pa nga offline noon kasi pandemic, no? So, talaga sa offline tayo, sa online tayo nag-build, nagpalaki ng team international, nagpalaki ng team sa iba't ibang lugar, no? So, nagsimula sa isang event. Ganyan lang kami kakonti dati, no? Isang ano lang kami, isang McDo, 'di ba? At ito rin yung isang first event namin na sinabi sa akin ng mentor ko na Dave, lumalaki ng team mo, kailangan mo na magpa-event, no? So, nag-start kami event namin, McDo, no? Nagpa-event sa online hanggang lumaki yung organization. Right now po, no? Last October, we just had our first anniversary, no? Offline anniversary. So hindi ko ma-imagine na magkakaroon ng ganitong kalaking team. Hindi ko ma-imagine na magkakaroon din ako ng sarili ko, no? Kasi dati kaya lang naman ako nag-join sa I Am Worldwide kasi gusto ko ng extra income. Naalala niyo 'yun? Gusto ko lang ng plan B. Gusto ko lang ng side hustle. Hindi ko inakala na makaka-build din pala ako ng grupo. At yun pala yung secret sa business. Kung gusto mo lumaki income mo, gusto mo makuha yung mga pangarap mo, kailangan mo mag-build ng grupo. Sabi nga dito, build people and people will build your business. No? So yun ang sikreto dito. Hindi mo magagawa mag-isa. Kailangan mo ng team. No? Walang naging top earner, walang naging top mentor na solo gaming. Lahat yun mapansin mo, may mga kanya-kanyang grupo. Pag tinignan mo yung top 10, every 1, 2, 3 hanggang 10, lahat yan may mga solid team. And dito rin po sa business natin. So pagka nagpapa-join ka pala ng tao, hindi mo lang yun pinapa-join tapos wala lang. Kailangan pala binibuild mo yun. No? Isa po sa mga tumatak sa akin every time na nagko-close deal ako, na nag-o-open ako, or nagpe-present ako, closing the deal doesn't mean closing the sale. It means opening a new relationship.
No? So every time na meron kang nako-close deal, ibig sabihin lang noon, meron kang na-open na panibagong relationship. At yun yung binibuild natin, no? Yung relationship na yun and yung mga tao. Kaya nga no, okay lang ba mag-thank you tayo kay Mentor TJ, no? Sa ating comment section. Thank you Mentor TJ. Alam niyo kung bakit, no? Kasi this one, pwede niya namang hindi gawin eh. Kasi alam niya na to. Okay? Pero kaya siya nag-i-invite ng mga mentors, kaya siya nag-i-invite ng mga speakers para kayo matuto. That's how we build people. No? So ngayon, dahil alam mo na ganun pala sa business natin, na pagka-join pala ng mga taong nagtiwala sa atin, hindi pala natin sila pinapabayaan lang, kundi tinuturuan din natin sila. Hindi lang natin sila pinapa-join, tapos hindi na sinisin, kundi pala gina-guide pala natin sila sa journey nila dito sa business. Alam nyo, isa sa pinakatumatak sa akin every time na nagpapa-pay in ako, no, na yung taong pinapa-join natin is hindi natin alam, baka yun na yung life savings nila. Yun na yung last money nila. Pinangutang pa nila yung pang-join nila. O kaya naman sinangla pa nila ng cellphone. O kaya naman nanghiram pa sila, nabaon sila sa utang para maka-join sa I Am Worldwide. Tapos, pagka-join nila, hindi mo tutulungan. 'Di ba? Nakakalungkot, 'di ba? Kaya ngayon nung na-realize ko 'yon, ganun pala ang mga taong sumasali sa akin, no? Na yun na pala yung last hope nila. Kaya sila sumali sa I'm Worldwide. And your leadership dun nakadepende kung ano rin mangyayari sa kanila. Kaya always know this, no? Build people, okay? So dahil sa pagbi-build natin ng mga tao, ng mga taong nagtiwala sa atin, diyan na rin natin nakuha yung mga gusto rin natin, no? Remember, bakit ako nag-I Am Worldwide? Kasi mahilig ako bakit ako nagbarko? Kasi mahilig ako mag-travel, no? Ngayon, nung nag-I Am Worldwide, dito pala sobrang daming travel, no? Nakakuha tayo ng Bali, Indonesia, Japan, no? Europe, alam niyo po, grabe tong Europe natin, no? Sobrang blessed ko dito sa Europe. Bakit? Konti lang kami dito. Tapos, ako pa yung pinakabata. Napapansin niyo sa picture, nag-iisa akong bata dyan sa Europe na nakahit. So, lahat po ng mga sinasamahan ko dyan, by the way, Diamond Elite Executive na. Ako lang po yung Emerald dyan. No? Naalala mo yung tips ko? No? Surround yourself with the right community. Etong mga to lahat Diamond. So, nung nasa Europe kami, wala po akong ibang ginagawa kundi mamiso. No? Wala akong ibang ginagawa kundi magtanong sa kanila. So for 18 days na travel namin sa Europe, sinulit ko talaga. Kaya ngayon, may travel incentive sa Singapore. I know, sa Hong Kong. I know, galing ka na sa Hong Kong. Nakapunta ka na sa Hong Kong. O kaya naman, kaya mong pumunta anytime sa Hong Kong. Pero hindi kasi yun yung thought. No? Hindi lang yung pagpunta doon sa travel destination, yung pinaka main goal dito. It's about the people you surrounded kapag kasama mo sila. 'Di ba? And it's your team, no? Yung organization mo yun na build kapag na-hit mo yun. Kaya yun po yung nangyari sa akin, no? Alam niyo po, ito yung pinaka blessing sa akin kasi after ng Europe na yan, 2 months lang pag uwi namin galing Pilipinas, ako naman yung naging Diamond. Ah, 'di ba? Kaya napaka-importante kung sino sinasamahan mo, 'di ba? Kasi ganun eh. For 18 days, kinuha ko yung knowledge nila. Pero habang ginagawa natin yon, yung 18 days na yon, ini-enjoy natin. Ang sarap mag-I Am Worldwide, mga mentors, no? Kasi dito ko na-experience. Para alam niyo yung sistema namin sa barko, no? Para magkaroon kayo ng comparison. Sa barko po namin, yes, nakakapag shore leave kami. Yun ang tawag doon, no? Pwede kang bumaba. Pero alam niyo po, ang maximum na pwede naming bumaba, 4 na oras. In short, dapat sa 4 na oras nagawa mo na ang gusto mo. Kasi babalik ka na naman kasi may duty ka or aalis na yung barko. So sa 4 na oras, tanungin kita, ma-enjoy mo ba o hindi? Hindi. No, hindi. Ako rin hindi. Alam nyo, yung 4 na oras yon, picture lang, grocery, balik ulit sa barko. No? So hindi ko ma-enjoy. Pero sa I Am Worldwide, alam nyo, grabe magpa-travel si I Am. Susunduin ka. No? Bago yon, no? Pagkagising mo, breakfast mo, buffet. Susunduin ka ng bus, no, ng coach, 'di ba? Ita-travel kayo simula ng 8 AM hanggang alas 5, wala kayong ibang ginagawa kundi mag-travel, mag-shopping, mag-travel, kumain, mag-travel for that 18 days. No? At alam nyo, pinakamaganda diyan, paggising mo, no, nasa Paris ka,
no? Pagkatulog mo, pagkagising mo ulit, nasa ibang bansa ka na naman. So, ang sarap, di ba? Tapos lahat yan, all expenses paid. 'Di ba? Ultimo yung visa namin, libre, 'di ba? So ang sarap mag-travel sa sa I Am Worldwide, no? Last time naman Singapore. Ito Singapore, grabe. Singapore was my favorite country, no? I've been in Singapore for more than 20 times no nagbabarko ako. Pero never ako nakapunta dito, no? Nakaakyat pero si I Am Worldwide, Marina Bay Sands, no? Maraming nagsi-Singapore, any Filipino can go to Singapore, mula lang 'yon. No, pero yung pagstay ka dito, Marina Bay Sands, tapos 5 days pa, libre pa, 'di ba? Ang sarap niyan, no? At habang nagta-travel, 'di ba, may pang-shopping ka pa, 'di ba? And of course, may income pa. Ito yung nangyari sa atin, no? Dito ko na-experience, no, na nagawa nating kumita ng almost 600,000 sa isang buwan. Alam nyo, sobrang blessed ko. Bakit? Ito na po yung sinasabi ko sa inyong income. Income ng kapitan ko. 'Di ba? Yung kapitan ko, 60 years old, kumikita ng ganito. Ako po, kumikita ng ganito, 23 years old. In short, ilang taon ang natipid ko. Hindi ko na kailangan magbarko ng sobrang tagal kasi pwede ko pala siyang kitain kahit nasa I Am Worldwide ng mas shorter time. So in short, pag ginataw mo tong business natin, hindi lang pera ang kikitain mo, makakatipid ka ng oras. Makakatipid ka ng oras na i-spend mo na lang sa family mo. Yung oras para sa pamilya mo, yung oras para sa mga anak mo, yun ang matitipid mo. 'Di ba? At dati, goal ko lang magkaroon ng extra income. Ito, 'di ba? At habang binibuild mo yung team mo at nagpapalaki ka ng organization mo, yung income mo sumusunod. Dito natin nagawang kumita almost 1 million isang buwan. And even, no, meron pa yan, may 1 million pa yan, 1.1 million. Nagawa natin kumita. So in short, meron palang ganun. At ito yung opportunity ni I Am Worldwide na pwede kang kumita ng 6 digits, 7 digits sa isang buwan pag binild mo yung organization mo, pag binild mo yung network mo. 'Di ba? Nakaka-excite, no? At ang malaga dito, kung ako lang nakagawa niyan, ibig sabihin nun tsamba, no? Pero alam mo, hindi eh. Yung mga taong nagtiwala sa atin, sila din nakagawa. Kasi sa barko pwede ikaw kumita. Sa pag-OFW, pwede kang kumita ng malaki. Ikaw lang, no? Yes, pwede mong kunin yung pamilya mo, yung kamag-anak mo, pero hindi lahat eh. Pero sa I Am Worldwide, napakasimple ng formula. I-share mo tong business na to at kung sino mapag-sharean mo, yung kinikita mo, pwede rin nilang kitain. 'Di ba? O ayan no, nakakita na ba kayo ng gano'n, no? Ayan no, ito pa. Even mga nurses, ito po no, nagulat ako, nurses ang lalaki na rin ng kinikita. Pero nag-I Am Worldwide pa rin sila, mga business owners, OFW, no, very life-changing, no? Sila din kumikita na rin ng milyon. At yun yung blessing na binigay sa atin ni Lord na dapat ikaw din maging channel of blessing, no? Yung nakita mong opportunity, dapat gigil kang i-share. Kasi ang ganda eh, imagine mo may product ka na nakakapag-extend ng buhay ng tao, may product ka na pwedeng makatulong sa health nila, at may opportunity ka na pwedeng yumaman kung sino man magjo-join sa'yo. Ang tanong, ipagdadamot mo ba? Di ba hindi? Ang goal mo, i-share ng i-share. Di ba? So yun po yung gawin nating no? Gawin nating advocacy, no? Na mag-share ng hope. Gawin nating mission yun. Di ba? At ito pa maganda dito, no? Alam nyo, sobrang punong-puno yung heart ko kasi yung mga taong nagtiwala sa atin na dati nagko-commute, na dati nakikisiksik sa traffic, na dati naiinita, nausukan, lalo na ngayon dito sa Pilipinas, maulan na ngayon. Pero alam mo, ngayon sila nagda-drive na rin ng kani-kanilang mga sasakyan. Hindi na kailangan mag-commute. So it's not just about money. It's about helping people. 'Di ba? Ang ganda ng business natin, no? Kaya yun din yung isang reason kung bakit ang daming sumasali sa I Am Worldwide. Kasi nagkakaroon ka ng opportunity makatulong sa iba. Ito pakita ko sa iyo. Ito isa sa mga leader natin. Speaker yan ngayon sa office. Alam mo, Jollibee Crew. Kung ikaw Jollibee Crew, nung na-meet namin to si Mentor Kevin, ang sinasahod niya lang, alam niyo magkano? 300 pesos isang araw sa Zambales. Pero ngayon, no, naka Ford Mustang na. 'Di ba? Yung mga tao na feeling nila hopeless na sila sa buhay, pero dahil dumating ka at may dala kang opportunity, nagkakaroon na sila ng pag-asa ngayon.
'Di ba? O ayan pa si Mentor Ann, no? Ito napakalupit dito sa TikTok. Alam mo pinaka nangyari sa kanya? Akala ko kasi it's about car lang. Pero alam mo yung nangyari dito, no? Sabi niya sa asawa niya, Han, huwag ka na magbarko kasi asawa niya si din. Dito ka na lang sa Pilipinas para mabuo yung pamilya natin. Alam mo, yung asawa niya, nakapag-for good na dahil sa kanya. Siya yung nag-workout ng business, tapos yung asawa niya, pinag-for good niya. So, sobrang simple lang sa business natin. Gusto mong mabuo kayong pamilya? Magkasama kayong humahataw? No? Sipagan mo. Kasi kaya mong buuin ng pamilya mo pag magkakasama kayo. 'Di ba? So, sino pa? Yan, si Mentor Josh. 'Di ba? Ito pa. Ito ang ating direct leader. Ito yung unang nagtiwala sa atin sa business. Nung nag-join ako, estudyante ako. Siya din estudyante, junior ko siya. Sabi niya sa akin, "Sir, ano ba yung sinalihan mo? Sali din ako sa'yo." Di ba? Ganun lang Sali-sali lang talaga. Kaya minsan, alam mo, yung na-realize ko sa business, bakit minsan ang daling magpasali, minsan naman ang hirap magpasali, no? Yun yung pinakatumatak na advice sa akin galing kay Eric Worre, no? Nasabi niya, you are either punished or rewarded for the life you led before network marketing. So ano ka nung dati? Ano ka nung nagbago ka mag-I Am Worldwide? Baka naman kasi masungit ka. Baka naman kasi palaaway ka. Kaya nung nag-I Am Worldwide ka ngayon, wala kang ma-invite, no? Kaya pala nung nag-I Am Worldwide po ako, yung mga kasama ko, mga ka-estudyante ko, nagsisalihan. Kasi po, nung bago po ako mag-I Am Worldwide, medyo pala kaibigan din po tayo, no? So ngayon, pag nilay-nilayan mo mamaya, ano nga ba ako? Rewarded ba ako or napapunished ako? Okay? So, yan yung nangyayari sa atin, no? So, napaka-blessed, okay? So, always remember this, no? Lalo na sa business tayo, no? Work like it depends on you. Pray like it depends on God. Itodo mo, no? Itodo mo yung I am na parang yung success mo dito, wala talaga mapanggagalingan kundi ikaw lang, no? Kung hindi ka hahataw, walang mangyayari. Kung hindi mo gagalingan, walang mangyayari. At dyan po nagkaroon kami ng concrete na daily method of operation. Doon kami nagkaroon ng concrete na kung ano yung ginagawa talaga araw-araw. Yung hataw na walang arte, yung hataw na parang wala ng bukas, dito po namin na-experience yun. No? Naakala mo meron kaming 100 anak, grabe kong magpuyat, no? Yung grabe kong humataw, akala mo may isang barangay na pinapakain. Pero it's okay. Bakit? Ngayon lang naman yan Okay? And very important, prayer. No? Kasi walang ibang magbibigay sa iyo ng source kundi si God, no? Alam mo dito sa IAM, ito lang sabihin ko sa iyo, no? Itong business natin, we are in a faith business. Okay, hindi mo alam kung ano mangyari sa iyo bukas, hindi mo alam kung ano mangyari sa iyo sa makalawa. Kaya very important, napakalalim ng faith mo sa kanya, no? And every time na humahataw ka, hindi ka naman nagpapa-impress sa mentor mo Hindi ka naman nagpapa-impress sa presidente. 'Di ba? Hindi naman kami yung nagpapasahod Hindi naman yung mentor mo yung nagpapasahod sa iyo. Ang nagbibigay ng blessing yung nasa taas, si God, no? Kaya every time na nakikita ka niya na ginagawa mo yung part mo, ginagawa mo yung best mo, yung success, matik na 'yan. 'Di ba? Lalo na kung ikaka-glorify ng name niya. Okay? Next, kaya yun po yung nangyari. Yung first car ko, nasundan ng second car. Yung second car, nasundan ng third car. Yung third car, nasundan ng fourth car. Yung fourth car, nasundan ng fifth car, ng sixth car. And right now, ito na po yung dinadrive natin. 'Di ba? Grabe, no? Praise God. Kasi bakit? Ang gusto ko lang extra income. Binigay sa akin no extraordinary opportunity. Alam niyo, by God's grace, tayo po ang pinakabatang owner ng Corvette C8 sa buong Pilipinas ngayon. No? Every time na they ask me, anong ginagawa mong business? Ito lang, I am worldwide. Kaya hindi mo na kailangan tumingin pa sa iba. Hindi mo na kailangan maghanap pa ng iba. Nandito ka na sa isang company. At alam mo, every time na tinatanong nila ako, magkano ba itong halaga ng Corvette ko? Alam mo, simple lang sinasabi ko, no? Kasing presyo lang ng cellphone na sinangla. Yes, you heard it right, no? Para maka-join sa I Am Worldwide, nagsangla po ako ng cellphone para makasali. Saan ka nakakita 21 years old may pera?
No, walang ganun, no? Kaya nagsangla po tayo ng cellphone. Pero imagine mo, yung cellphone na sinangla natin, ito na yung kapalit. 'Di ba? So at the age of 23, nakuha natin yung sports car natin. At the age of 25, nakuha naman natin yung supercar natin. 'Di ba? At sobrang dami na binigay sa atin ng negosyo, no? Shopping, libreng shopping. Last time, 1.3 million na Rolex watch. Grabe, nakakabaliw. Alam niyo kung bakit, no? Sa amin sa pagsisiman, para magkaroon ka ng incentive, okay, kailangan at least nag-spend ka ng 10 years sa barko. Okay? At alam nyo ang ibibigay sa'yo, no? Pagka nagkaroon ka ng 10 years sa barko, loyalty award, plaque. Grabe, no? 'Di ba? Imagine mo, no? Humataw ka ng 10 years sa pagtatrabaho, plaque lang yung binigay sa iyo. Pero sa IM Worldwide, oh, grabe, 1.3 million Rolex watch. 'Di ba? So sobrang ganda, no? At alam nyo, dahil din po sa negosyo natin, tayo din, 'di ba? Nakapag-pay off na rin, no? Nakatulong na rin tayo sa magulang natin. Alam mo, last Christmas, sabi ko sa mama ko, Ma, may regalo ako sa iyo. No, dala-dala ko barley. Yung barley yung dala-dala ko, no? Sabi niya, meron na ako niyan, madami. Pero nagulat siya nung ni-receive niya yung barley. Kasi yung barley kumakalog. Di ba yung barley natin, hindi naman kumakalog? Tapos sabi niya, para mabigat. No, pagbukas niya ng barley, susi pala ng sasakyan. No? So, grabe, no? So, hindi ko ma-imagine na at the age of this, dahil sa opportunity ni I Am Worldwide, tayo rin makakapagbigay na rin sa mga magulang natin. No, pwede naman ako makapagbigay pag nakapagtrabaho ako abroad, pero mapapaaga pala. No? Kaya sa mga magulang diyan, no, ipasok niyo yung anak niyo. Mga magulang diyan, no? Gusto mo magkaroon ng ano or hatawin mo, no, para sa family mo, 'di ba? So, 'yan, no, napa-billboard na rin tayo. Ato, hindi ko ma-imagine 'to kasi hindi naman natin pangarap mapa-billboard, 'di ba? Hindi naman tayo artista, pero once in our life, 'di ba? Sino ba naman tayo para humindi? 5 times na tayo napa-billboard. Okay, dahil sa I Am Worldwide lang 'yan. Okay, oh, 'yan, no? So, ito po, no, isa sa iwanan ko sa inyo, if you want to go fast, go alone. But if you want to go further, go together, no? Meron tayong team. Ito yung team victory, no? Pwede ka magsolo, bibilis ka, pero kung gusto mo malayo ang marating mo, kailangan sumama ka dito. This is an encouragement. Alam ko ang team victory, hindi lang to 64,000 participants. Alam ko ito, libo-libo na to. And yet, marami po ang nawawala. Marami ang gustong gawin na lang mag-isa. Marami ang gusto mag-solo. No? Pero alam mo, mas marayo ang mararating nyo kapag ikaw ay sumasama sa isang organization. Sa isang organization na resultado, lalo na itong team victory na to. Sama ka lang. Yung mentor nyo, Diamond Elite Executive, oh, millionaires, ang daming millionaires dito. Kung ano yung resulta nila, yun yung magiging resulta mo. Proven and tested na yan. Kasi ganun po yung nangyari sa amin. Kung ano yung naging resulta ng mga taong sinasamahan namin, kakasama namin ng kakasama, nahawa lang din kami. No? So, alam nyo, ayan. And always remember this, success without successor is a failure. No? Yes, pwede ka maging successful dito, pero kapag walang taong sumunod sa'yo, no, hindi yun yung tunay na success. Yun ang maganda sa I Am Worldwide because we are creating successors. We are creating the next in line. We are creating the next generation of leader. At yun yung susunod mo, no? Yun ang next na gagawin mo. At yun ang downline mo. Yan ang goal mo. Yung success na experience mo, ipa-experience mo sa downline mo. Tulungan mo lahat ng taong magjo-join sa'yo para maabot din to. Okay? Dahil alam nyo po, nung ako po ay naging diamond, no? Alam nyo, it took me 3 years para maging diamond. No? Nung time na yon, isa po tayo sa fastest diamond. 3 years, ganun katagal bago mag-diamond sa I Am Worldwide. No? May nag-join po sa team natin. Alam nyo po, 3 months in doing the business, naging Diamond Elite Executive. Grabe, no? 3 months naging diamond. Pwede pala yun. Kasi if you know the process, you will always repeat the result. Yung nangyari sa atin, dinuplicate lang natin sa mga downline natin. Kaya napaka-importante na ikaw ang nauuna sa lahat ng bagay. Napaka-importante na ikaw lagi ang nagpapasimuno sa pag-hit ng resulta. Bakit? Wala silang susundan kung hindi ka mauuna. 'Di ba? Yan ang simple diyan at alam nyo ito yung nakaka-amaze
Kasi under ng organization niya, may sumali, no? May sumali sa kanya, nurse. Nag-join sa kanya yung nurse, tapos alam niyo ang sabi, no? Gusto ko rin maging diamond. So dahil na-open na, 3 months, pwede pala maging diamond, alam niyo nangyari? 1 month in doing the business from jade to diamond. Yan ngayon si Mentor Maria Lea Batumalaki. Pwede pala. So sino pumipigil sa atin para hindi maabot yung pangarap natin? Tayo lang. Sino pumipigil sa'yo na maging diamond? Ikaw lang. Di ba? It's always your mind is your limit. Your imagination is your limit. Nakadepende sa'yo. Kaya kung kaya ng isang buwan, kaya mo din. Pare-pareho lang tayo. May kamay, may paa, may bibig. At pare-pareho tayo ng opportunity. Nasa I Am Worldwide tayo. Kaya ako naniniwala kung nagawa ni Mentor TJ maging diamond dito sa team Victory, dito na yung next diamond. 'Di ba? Pabilis ng pabilis 'yan. No? At ako na-excite ako. Alam niyo kung bakit? Dito sa 65 participants na to, nandito na yung next. Ikaw na ba yung next? Type mo nga I am next, no? Ikaw na ba yung next? Next na diamond? Ayan. Type mo kung naniniwala ka na ikaw na yung next diamond. Wow, ang dami. Ang daming gusto maging next diamond. No, tandaan mo, ikaw lang, nasa mindset mo lang, nasa sarili mo lang, ikaw lang ang pumipigil sa pagiging diamond. Kaya pag ginusto mo na maging diamond, magiging diamond ka eh. Kausapin mo yung mentor mo pagkatapos ng meeting natin, mentor, gusto ko rin maging diamond kagaya mo. No? Gusto ko rin mapa-billboard sa EDSA. Gusto ko rin makuha. Sapphire po muna. Oh, ito na nga sabi ko, oh. Sapphire po muna. Nakadepende nga sa iyo eh. Nung nilatag namin yung sa mentor namin, alam mo sabi niya, kung magda-diamond din naman pala ako, bakit pa ako dadaan sa sapphire? Bakit pa ako dadaan sa ruby? Bakit pa ako dadaan sa emerald? Pwede pala akong dumiretso sa diamond. Dumiretso. Ikaw yung maglilimit. Ikaw yung magdi-decide. Because your success is your responsibility. Depende lang yan sa'yo. Okay? Kung ayaw mong dumaan sa Sapphire, okay lang. Alam mo, dami ng ganun. Sa team namin, hindi na sila dumadaan ng Sapphire. Minsan, tumatalo na sila ng Emerald, Ruby. Yun nga, tumalo ng Diamond. Depende kung ano paniniwalaan mo. And last, no? Ito last na, no? So remember this, I don't work for success. You don't work for success. We work for His glory. No? So we are just maximizing sa ability na binigay sa atin ni Lord. Binamaximize lang natin sa gift na binigay niya sa atin, for God give you the ability to produce wealth. 'Di ba? So binigyan kanya ng capacity, binigyan kanya ng opportunity, binigyan kanya ng I am worldwide. I-maximize mo. Maging fruitful ka, maging productive ka. Hatawin mo tong business. Kaya nangyari sa iba, kasi mangyayari din sa'yo. Kung ano nangyari sa kanila, pwede rin mangyari sa'yo. Because we have the same God. Remember? No? Kaya every time na tatrabahuhin mo to, don't work dahil gusto mo maging achiever sa paningin ng ibang tao, gusto mo maging successful para makita nila, kundi trabahuhin mo to because of this, you can glorify Him. And all things you do, do it for His glory. So yun lang po, Team Victory. Amazing morning. Once again, see you all on top. God bless everyone. Ayun, thank you so much. Mentor Dave, grabe no? For a short period of time, sobrang loaded. Ilan taon ka na, Mentor Dave? 25? 27 na po ngayon. 27? Pero yung Apo. wisdom na nakuha namin sa iyo sobrang loaded po, no? Pwede ba tayo magpasalamat kay Mentor Dave? Yan, bahain natin ng thank you, Mentor Dave, yung ating chat box, no? Pero siguro before we end, Mentor Dave, okay lang ba kung pagbibigyan mo kami ng siguro baka may mga questions yung aming mga mentors dito. Siguro mga 2 to 3 questions lang. Okay lang ba? Yes po. And so, but before that, yan, siguro nandiyan pa si Mentor Roland. Yan, para yung picture natin makuhanan na before we start with our Q&A. Yan. Mentor Roland, pwede ba tayong mag-picture mo na? Yan. Amazing morning po, mentors. Ayan, sige po. Si Mentor Dave muna solo. Sige po. Wait lang po ah. Ayan. Yan. 1, 2, 3. I am sign po. Smile.
Ay, wait lang pa. Wala po munang magchat-chat. Natatakpan po. Sorry. Ayan. Ulit po. 1, 2, 3, smile. Ayan. Open camera po tayo mga mentors. Lahat po. Ayan. First page po. Wait lang. Ayusin natin. So, yan. First page po. Yan. 1, 2, 3. Smile po. Ayan. Wait po. Next page tayo. Yan. Dami natin ah. Yan. Next page. 1, 2, 3. Smile. Ayan. Then last page po. Okay na po, Mentor Ian. Ayun, thank you, Mentor Roland. No, mga mentors, baka may mga questions kayo na gusto nyong itanong, no, kay Mentor Dave para talagang mas ma-apply pa natin yung mga learnings na natutunan natin sa kanya. O me personally, ako, ang pinaka natutunan ko talaga kay Mentor Dave all throughout ng training is massive action. No? Kumbaga, starting from someone na gusto lang extra income, pero grabe naman, Mentor Dave, yung extra na nangyari sa'yo. Grabe nga. Parang Grabe extra, sa I am. So, pero massive action talaga eh, 'di ba? So, talagang pag tinodo talaga natin yung hataw natin sa Ayam Worldwide. Grabe din talaga yung rewards na marireceive natin. But of course, we're not just going to do it katulad ng sinabi ni Mentor Dave, no? Don't do it just for merely getting the result, but do it for the glory of God. 'Di ba? Kasi siya naman yung magbe-bless sa atin lahat, no? So siguro ayan, Mentor Dave, ayan, may puhunan tayo dito na question. Mentor Dave, coming from Sheila. Yan, Mentor Dave, naranasan mo na rin bang ma-reject at ma-attrition? Yan, salamat po. Yan, ganda ng question ni Mentor Sheila. Of course, no, na-experience natin. Sabi ko nga, no, the first rejection na na-experience natin, lalo na kapag nandito ka na sa business, hindi lang po sa outside eh. Okay? Yung magkaroon ka ng rejection outside, very given na yan. Lalo na nag-o-offer ka ng business, no? Hindi lahat kakagat sa ino-offer mo. And the next rejection is even your community. Minsan nasa I Am Worldwide ka na, nare-reject ka pa. Nino? Ng mga downlines na nililid mo. 'Di ba? Minsan meron kang gustong ipakagawa sa kanila pero hindi kanila sinusunod. That's rejection. 'Di ba? Meron kang gustong i-implement pero ayaw nila mag-participate. That's rejection, no? So everywhere may rejection. Yun lang yung kailangan nating i-embrace. Wala ka sa I Am Worldwide, nag-o-offer ka ng business, nasa loob ka na ng business, no? Lahat yan part at may rejection. Pero isa lang laging tumatatak sa akin when it comes to rejection. Every no that builds me and every yes that builds my business. No? So kahit na i-reject ka nila, it's okay. No? Kasi bakit? Dang ka tatatag eh. No? Hindi ka magiging matatag kapag puro yes ang nangyayari sa'yo. Hindi ka nagiging magaling kapag puro nagjo-join ang nangyayari sa'yo. Or lahat na napapapayin mo, o lahat ng kinakausap mo nagjo-join, hindi ka magiging magaling nun. Magiging magaling ka sa mga no. Kasi dun mo marirealize na hindi ka pa pala magaling. Doon mo marirealize na kailangan kayo ma-improve. Doon mo marirealize na kailangan mo mag-grow. No? Kaya lagi mo tatandaan yon, every rejection that will build your personality. Every rejection that will build your character. And every rejection, dun ngayon, finifilter ni Lord. Kasi sometimes, yung mga binibigay sa atin ng rejection, it's God's redirection. No? Kasi ayaw niya, or minsan ayaw niyang ibigay sa iyo yung tao na yun. Baka mamaya, yun pa yung ikakasakit ng ulo mo. No? Yun pa yung ikakasira ng grupo mo. O kaya naman, ikaka-stress ng buhay mo. Kaya minsan, yung mga hindi nagjo-join sa atin, alam mo, lagi mo sasabihin, thank you, Lord. Bakit? Hindi binigay sa'yo ni Lord. Ibig sabihin, may purpose. Maybe hindi mo nakikita yan, pero nakikita yan ni Lord. And remember, God is all-knowing. Alam niya kung bakit hindi niya binibigay ang mga tao na yun para sa'yo. No? So, kung binigay niya man, okay, congratulations. No? Tulungan mo yung tao na yan, at sa mga hindi naman, no, improve, continue improving, and then focus on next, no? Some will join, some will not. So what? Next, someone else is waiting. Sobrang dami nag-aantay dyan. Sobrang daming nag-ahanap ng opportunity. Ang kailangan mo lang, next, next, next. So yun, Mentor Sheila, hopefully nasagot ko yung question mo.
Yan, thank you, Mentor Dave. Grabe, no? Isang tanong pa lang, parang buong training na yung narinig natin kay Mentor Dave, no? Ako, Wala, ako ang may, ako may tanong ako. Ayan, ayan na si Kuya DJ. Sina. Yan, si Yan. Mentor DJ. Kinabahan naman ako. May tanong ako, maganda to para sa Sige. ano. Kasi ngayon, I think nasa generation ka ng Gen Z, no? If I'm not mistaken, Dave. Parang ata. Meron kasing, yung, which is this generation, parang medyo know-it-all. We're in, di ba? Pag gusto mo magbarko, kunyari kay Mentor Dave sa experience niya, in 15 seconds, matututunan mo na lahat eh. Parang ganon. Gusto mo Pero in reality, it doesn't. Di ba? Parang gusto mo ng sinigang na baboy na pinakamasarap. Ngayon, na pinaka-the best. 30 seconds serious. Ganyan. Tapos feeling mo tayo or yung mga technically, yung mga bata, Gen Z, alam na nila kagad, which is not. Ikaw, paano mo siya kumbaga yung mindset mo, hinambol mo yung sarili mo na aralin siya ulit. Kasi on the other side, medyo meron kang, hindi, ganito lang yan, ganyan, may pride kang ganun kasi nandun tayo sa information technology. Pero on the other side, ang ganda ng mga sinabi mo yung kay sa mga RJ ba tama yung name ng mentor mo, 'di ba? Yes. Talagang hindi ka 'di ba? Sabi nga sa total hindi kasi ako nag-share na ganito pero sinimulan na naman nila Ian, ni Mentor Dave yung mga biblical na nasa sa word kasi na hindi naman look eh. Magkaiba yun 'di ba? Iba yung look, iba yung seek eh. So, para sa akin, 'di ba sabi, seek and you'll find. Knock and the door will be open. Ask and you shall receive. So, nakita ko dun sa journey mo, hindi mo tinignan eh. Tignan ko kung matututunan ko. Tignan ko kung meron ako matututunan sa kanila. Tignan ko kung kaya ko. You seek. Ano yung naging motivation mo? Bakit? Yun nga. Second, first is yung nag-pivot ka from, parang feeling ko lang naman pwedeng mali ako. Yung Gen Z, medyo may pagka-acne. Kung baga sa layman's term natin sa networking, acne. Kasi parang exposed yung information sa internet. Second, kung tama ba ako na hindi mo siya tinignan, kumbaga sa bag, may nawawala hinalughog mo. Ano bang lalim ng Tagalog, no? Pero parang hinalughog mo, di ba? Tama ba? So, Hinanap, parang gano'n. yun. Hinanap. Talagang hinanap mo. Kasi tignan mo ako, andyan yung charger ko. Wala eh. Wala eh. Pero iba yung hindi. Binuksan mo lahat ng zipper, binaliktad mo, ginanon mo. So, parang ganon eh. Tingin ko ganon yung anong take away mo doon or anong mo. Anong tawag doon? Feedback mo doon sa idea. Okay. Thank you, Kuya DJ. Grabe naman yung mga tanong mo. Parang pang Miss Universe. Kinakabahan ako pag nagtatanong si Kuya DJ eh. So, feedback ko sa ganong idea, ito po, no, para mayroon din kayong background, bakit ganon yung nangyari, no? Number one, yung mentor ko kasi, senior ko siya sa school. Okay? So, sa amin kasi, we came from a military academy. Okay? In where sa amin, it's a big value yung mga senior, no? And we came into a solid core na obey first before you complain. Wow, nice. So, even sa military, ganun. Basta superior sa'yo ang isang tao, obey. Kasi bakit? Hindi naman sila magtuturo ng mga something na ikakapahamak mo eh. Yeah. No? Kaya ang goal ko lang nun, obey. Sometimes kasi sa atin nagkakaroon ng resistant. Yun yung sabi ko siya kanina. Kaya hindi hindi nagpo-prosper or tumatagal yung success kasi dahil sa resistant na ayaw mag-obey. Example, simpleng training. Give I am 5, no? Ito yung gagawin natin, I am 5. Invite ka bukas. Parang ayoko eh. Parang tsaka na lang, sa susunod na lang. So doon pa lang nakita mo na yung resistant. Pero kapag ikaw ay nasa ganung level of mind na obey, no? Yung success bumibilis eh. And yun din yung isa sa mga ng mga Gen Z, no, na sila feeling nila yun nga alam nila na lahat. Okay? Pero
yun ang mga advantage namin kasi Yeah. meron na kami mga taong nauna. Yeah, nice. Kailangan mo na lang sumunod eh. No? Parang sa pag-akyat ng bundok, makakaakyat ka sa bundok, pero mas makakaakyat ka sa bundok pag may tour guide ka. Pero yung tour guide pwede mong sundin, pwede mo ring hindi sundin. Pag hindi mo sinunod, tatagal ka. Pero pag sinunod mo, yun ang shortcut mo. And yun yung lagi kong mantra, no? The only legal shortcut to success is having a mentor. And yan yung shortcut eh. Bakit di mo pa susundin? Kasi walang legal. There's no elevator to success. Pero yung shortcut, yung mentor mo. Nice. Ganda na. Galing. Nice. So even though na pwede pala 'yon, no? Pwede pala 'yon, parang ano lang, parang even though nandun ka sa Gen Z na idea, pero you still have this discipline. Pwede mo bang masabi 'yon kasi parang may military discipline kayo even though kasi may ganun na kasi Ian, Mentor Dave, na parang may mga nakakausap akong parents or older than me, parang nalulus hope na sa future generation, 'di ba? Kunyari parang naalala ko tayo, 'di ba? Ian, 'di ba? Talagang pinapalo ng mga teacher, ganito, binabato ng mic, wala pala yung eraser, 'di ba? Binabato ng chalk, tapos 'di ba? Pero wala lang 'yun, 'di ba? Nagpatibay sa atin, tas ngayon medyo ganun. So even though pala na siguro may factor yung generational gaps. Correct. Pero yung structure is importante, 'di ba? So yung sinasabi mong hindi ka para sa akin hindi ka totally blind faith kasi may critical thinking ka naman hindi superior ko to eh. Siguro pwede mo sabing blind faith ka pag mo lang yung pares ng kayo ng level. Pero hindi siya pares ng level eh, superior mo eh, si Mentor RJ eh. So technically, meron siyang alam, 'di ba? Or ginagawa na hindi mo ginagawa. So technically, dun ka nag-submit dun sa authority niya. Yes. Tama. Galing. Thank Yes. you. Isa pang take away, isa pang ko dito, iwan ko lang dito, lalo na pagka ganito, sa IAM, wala namang bagay na ikakamatay mo. Okay? Wala namang bagay kakamatay mo. Kaya nga, alam mo yung kanta, di ba? What doesn't kill you makes you stronger. Kaya go ka lang ng go. Di ba? Hindi ko alam bakit may mga nagre-resist. Pero yun lang yung ko, hindi ko naman kakamatay to. Sige, go. Kahit magsalita ako, gawin ko to, hindi ko naman kakamatay to eh. Di ba? Go lang. Tama. And Yun. Thank you, Mentor Dave. Thank you, Mentor DJ. Grabe magtanong si Mentor DJ, no? Talagang galing ni Mentor Dave sumagot eh. Oo. Talagang Oo, ganda ng tanong. Ito pa, Mentor. Okay ka pa, Mentor Dave? Okay pa, let's go. Yan. Siguro 2 to 3. Yan. Ito maganda yung question ni Mentor Yovi IV. Yan. One of our mentors din po to. Yan. Sa idol ko. Yan. Kaya, alam ko, kilala niyo din to, Mentor Dave. Ito, ang ganda ng question niya. Siguro, makakatulong to sa kalahatan. No? Yan. Mens, as lang po, paano ka po nag-create ng core leader under you? Yun, grabe naman. Ito yung mga tanungan pang next diamond na eh. Yung kanya comment, yan yung next diamond eh. Tama. So, number one, with regards creating two leaders, no, core leaders especially. Number one kasi, it comes from you eh. Ikaw muna. Kailangan build ka eh. Kailangan equip ka. Okay? So, alam natin, no, dami natin training about equipping, building yourself, no, that's the very basic. Pero about into creating core leaders, first is finding core leaders. Okay? Before you create yun, you should find, no? Dapat malaman mo sino ba yung mga leaders na hahanapin ko at para ipapasok ko sa circle ko. Imagine, every time kasi na nag-o-open ka ng door for a core leader, it's like opening your life to them. No? Kaya very, very meticulous ka rin sa paghanap. And number one na hinahanap ko, lalo-lalo na sa core leader is, number one is same with my vision. No, kailangan magkatulad kami kasi baka mamaya goal ko is magpalaki ng organization, makapagpa-retire ng maraming tao o kaya naman kumita ng ganito, magkaroon ng ganito, pero ang goal nyo lang is gusto nyo lang extra income, gusto nyo lang side hustle, gusto nyo lang may ginagawa kapag wala siyang ginagawa. So, hindi kami align ng vision. No, number one, dapat align kami. Lahat ng pati purpose, no, pareho kami ng purpose na ginagalawan. Kasi mahirap mag-command
sa isang tao, lalo na leader ang term mo sa kanya at core leader yon kasi siya yung next in line mo kung hindi kayo pareho ng pinaniniwalaan. Next is, dyan din papasok yung faith, no? Same with the faith. Kasi baka mamaya, hindi rin kayo same with faith, di ba? Doon kasi minsan nagkakaroon ng gap eh. Kasi lalo kami with regards finding core leaders, gusto namin iisa lang kami ng alignment, no? And then next is yung character. Very important to kasi kahit gaano kagaling yung mga tao na nasa organization mo, but if they don't have the character of obedient, character na ready mag-submit kung ano sasabihin mo. Kasi ako, meron akong core leader na times 2, times 3 ng edad ko. No? Medyo may edad na, no? Pero alam mo, very humble. Nagsasubmit. Nakikinig. So, doon ko nakita na itong tao na to, yes, pwede ko siya maging core leader. No? Ang hirap kasi magpasunod, lalo na kapag core leader mo na siya, tapos siya pa yung matigas ang ulo. Ang hirap magpalaki ng organization dyan, no? So, same vision, same mindset, same character, no? Same faith, tapos yan sumusunod, no? Yung skills, bonus na lang yun eh. Bonus na lang yun, no? Pagka nakompleto mo yung una, yun na. Yun na yung perfect core mo na yun. Okay? So yun, Mentor Liovi, nako, excited na talaga ako mag-diamond ka. Kasi emerald eh. So next step, Oh, diamond. Galing, oo. ang ganda na, no? Iba yung mga Mentors, tanungan eh. So find someone na same vision, same faith, tsaka same character with character of obedience, no? Napaka-importante, no? Galing nun, ha? So take note ko yun, mentor, ha? Sobrang new knowledge yun, ang ganda nun, no? So kasi Thank you, Mentor kasi Dave. natin yung mentor, eh. Mentor Dave, di ba? Talagang palakihan ng grupo. Nasa Mentor Lobby. Ayan na, eto na yung next diamond. Thank you, Mentor Dave. Thank you. Ay idol. Ako, Ano daw eh? Kasi ba yan? kasi kaya ako naitanong, no, Mentor Ian. Kasi ilang taon na naming tinatry na mag-create ng mga core leader. Yung tipong kala mo sila na, tapos at the end of the day, biglang nawawala. Kumbaga, parang gino-ghost ka. Alam mo yung mentor Ian. So, parang merong gusto kong parang may puzzle na ano ba yung mga tawag dito, green light para doon na makita mo ito, pang core leader talaga to. Parang ganun. Kaya natanong ko siya. Wow, galing. Galing na mentor. Yun, Mentor Liovi. So, minsan yun yung sagot, no? Kasi I've been also thinking about it lately nung mga, hindi pala pa akong core leader nun. Bakit ganun? Ay, may tinatawag akong potential core. Potential pa lang siya eh, tapos nawawala na. No? So, yun yung na-figure out ko. Kasi, hindi pala kami pareho ng pinaniniwalaan. Hindi pala kami pareho ng goal. No? Hindi din pala pareho ng character. 'Di ba? So, nung nakita ko yon, in short, kailangan pala yung sarili mo nagre-resonate doon yung next core leader mo. Tama. Kasi pag magkaiba kayo, maghihilaan eh, no? Hindi mo nagka-clash, 'di ba? Hindi nagkakasundo. Yung sinabi mo kanina, may resistance eh, no? Galing. Thank you, Mentor Dave. Parang ano to, no? Parang isa sa pinaka magandang session ng Millionaire Mentorship natin, no? Do you agree, mga mentors? Na sobrang loaded yung learnings natin. No? Yan. Eto pa, meron. Siguro last. Okay lang ba, Mentor Dave? Sige po. Last. Nandiyan ba si Mentor June Ebol? Ayan. Pwede nating unmute si Mentor June kasi ang ganda din ng question ni Mentor June. Yeah, yes, Mens. Good evening po. Amazing morning po. Yan. Hello, Mentor. Ayan, idol to eh. Pwede ba natin ipasok sa Alam, Mentor Dave, actually sobrang na-amaze po ako sa inyo kasi nag-start po kayo estudyante and ako personally experience ko talaga to build networkers, more on student din po. So, way back sa previous company. So, my question po, kasi challenging din naman talaga once ang hawak mo is Gen Z is the distraction. Di ba? Aggressive, they have that burning desire, but konting madali silang ma-distract. So, ikaw mentor na nagsisimula, kasi right now kasi yan na yung parang fruit of labor mo, yan na yung parang product ng ginawa nyo o nasimulan yung decision to do I am. Pero paano kayo nung nagsisimula po as a student? How you avoid distraction or eliminate distraction? And ano yung discipline na ginagawa nyo sa sarili nyo para masustain nyo po yung pagbibuild ng dire-diretso? Yan. Thank you, Mentor June. Nako, grabe, pang Miss Universe din tong mga tanungan ni Mentor June. So, how
how to avoid this distraction. Actually, for me, hindi lang to pang Gen Z, no? Everyone. No, the reason kung bakit minsan tumatagal yung success natin, dahil sobrang daming distractions. No? Sobrang daming distraction. Nagkalat yung distraction. Distractions is everywhere. Pero number one, to eliminate, before you can eliminate, number one is dapat alam mo yung priority mo. No? Kasi pag alam mo yung priority mo, alam mo, bakit mo kailangan, number one, bakit mo kailangan alam mo yung priority mo? Okay? Kailangan mong alamin yung priority mo para alam mo kung alin ang hindi mo priority. So may mga bagay na hindi naman pasok sa priority mo. So kung hindi pala siya pasok sa priority mo, bakit mo pa siya kailangan bigyan ng oras? Yun yung naisip ko nung una, nung nag-join pa lang ako sa IAM. Meron ng mga bagay na pumapasok na nagsisegue sa mga schedules ko, pero lagi ko tinatanong sarili ko, ito ba ay magli-lead toward sa priority ko? Ito ba ay magko-contribute sa ultimate goal ko? Kung hindi, I learn to eliminate them. No? So yun yung number one. You must be sincere, be firm with the goal, no? With the priority. Kasi pagka nakuha mo na tong priority, the rest, ng mga secondary option, itatry mo na siyang eliminate eh. Tatanggalin mo na siya. Now, with regard to discipline, yun yung papasok ngayon yun ngayon yung papasok yung goal ulit. 'Di ba? Kasi ngayon, gaano ka ba ka-committed sa goal mo? Yung goal mo ba na yun ay goal mo lang or goal-goalan lang? O kaya naman, para lang may ma-goal? Or very committed ka na walang kang ibang gagawin kundi i-hit yun? Patay kung patay? 'Di ba? O kaya naman, hindi ka papayag na hindi mo ma-hit yun? No? Yun eh. 'Di ba? Kung gaano ka committed dun sa goal mo. At dun papasok yung discipline. No? And then alam mo, yun yung na-realize ko nung nag-start din ako sa business. Kasi ang goal ko nun is kailangan I must first sacrifice. No? Kasi either I play now or play later, still I will play. Di ba? Ang tanong lang, ano mauna? Play o pay? No? Kaya ang ginawa ko, nag-pay muna ako at inintindi ko, in-embrace ko sa sarili ko na mauuna muna yung process bago yung result. Hindi muna pwedeng mag-mix. Kasi pag pinag-mix mo yung dalawa, doon na ngayon tumatagal. Na gusto mo, habang ikaw ay nagpe-play, pinagsasabay mo yung pagpe-pay. Di ba? Kaya need to pay first before you play. And ito laging sinasabi sa amin ni VP Aika no? In order for you to be balanced for the rest of your life, you must be unbalanced for the meantime. So ngayon, kailangan mong i-embrace na hindi ka talaga magiging balance, na hindi mo magagawa lahat ng gusto mong gawin for the meantime. Pero kapag ikaw, nakabuild ka na ng network mo, lalo-lalo sa IAM Worldwide, nakabuild ka na ng organization mo, you can do whatever you want. Gusto mo maglaro? Gusto mo mag-enjoy? Gusto mo mag-travel? Yung mga bata dito, gusto mong gawin lahat ng gusto mo, you can do it. Bakit? Tapos ka na sa pagpipay. Sacrifice now, play later. Yun lang yung mindset ko nun. Kaya talaga, and I create a quota on my life, no, na dapat ganito, i-all in ko. Itong time frame na to, dapat totodo ako. Bakit? So that I can play the rest of my life. Wow. Thank you, Mentor. Salamat po. Napakaganda po ng sagot nyo. Okay. Thank you po. Yan, knowing your priorities, no? Siguro last question before we end the session, Mentor. Ako naman personally ang mag-a-ask ng question, no, bago tayo magtapos. Siguro this is for everyone. And nabanggit mo din kanina, Mentor, eh. So all throughout, nakinig ako eh. Nung nag-transition ka from Laguna going to parang dun sa hub, yan, kasama mo sila Mentor RJ, yung mga iba pang diamonds. And may nabanggit ka doon na nung lumipat ka, doon talaga na-develop yung solid na DMO or Daily Method of Operations. Yan, ito for everyone, no? So, kasi lagi din nababanggit sa amin ni Mentor TJ, dapat may Daily Method of Operations tayo every day. Pero, nung nag-i-start ka ba, Mentor Dave, ano yung solid na Daily Method of Operations na ginagawa mo? Talaga, ito yung araw-araw. Hindi ako matutulog hanggat hindi ko natatapos tong Daily Method of Operations. Okay, yan. Ang ganda ng question ni Mentor Ian. So, especially nung nag-start ako talaga, no? Kasi yun talaga yung time na wala pa akong aasahan,
kundi sarili ko lang. Wala akong team. Ang pagbibuild ng organization ko nakadepende sa araw-araw kong hataw. So kung ikaw bago ka, yun dapat ang mindset mo, no? Na ang pag-grow ng business mo nakadepende sa daily method of operation mo. So ngayon, nag-start ang day ko, number 1, prayer. Prayer talaga, no? Surrender everything to God. Lahat ng plano mo, pray mo, no? Lahat ng mangyari sa iyo, bigyan ka ng Holy Spirit ng wisdom, bigyan ka ng courage sa buong araw. Next, eto na yung pumapasok yung division of time, no? I learned to divide my time on 3 different aspect. Number 1, number 1 to myself, number 1 to my international team, and number 3 is on my local team. Okay? So doon ko siya hinati. So, start with the day, hanggang lunch, ang ginagawa ko noon ay only focus on international. Kumakausap ako, puro international clients, client ng client ko, leader ng leader ko, puro international. Team day, team schedules, lahat concerned about international hanggang 12 noon lang. And then after the 12 noon, dyan na papasok yung patay na oras. Okay, yan yung patay na oras na 12 to 5. Alam mo, doon ako pumapasok yung sarili ko na I must have a DR. Very important, no? Kung nagbe-build ka ng team, hindi ka dapat nawawalan ng DR. Until now, nagdi-DR pa rin po kami. Very aggressive kami sa pagdi-DR at doon ko siya pinapasok sa schedule na yon. 1 to 5, I make sure meron akong kausap para sa sarili ko. I make sure meron akong tinotok para sa sarili ko. And then pagkatapos ng 5, or dyan ako papasok ng magte-training, mag-aaral, no? Magbabasa, no? And then after 5, doon ko naman nilalaan para sa local team ko, no? Sa Pilipinas hanggang onwards na, hanggang 2 a.m., 3 a.m., no? Wala akong ibibigay ko di sa kanila. So doon ko na maximize yung oras ko, yung araw ko na ma-prioritize lahat ng bagay nang walang na-skip, no? Kasi kung saan ka lang magpa-priority, yun lang yung mag-grow. At gusto ko mag-grow lahat ng part na yon. Kaya I make sure everything merong specific time sa lahat ng yon. And very detailed ako with regards sa time. No, ayokong mag-lapse. Kasi bakit? Pag nag-lapse ka, yung susunod na schedule mo, madadamay. At doon pumapasok yung discipline. Kung paano ka at gaano ka ka-strict sa mga schedules mo sa daily method of operation mo. So, yun lang, Mentor Ian. Yun, thank you. Yan, Mentor Dave, no? Grabe, ganda na, no? May time blocking sa Mentor Dave. Alam niya kung ano yung oras for himself, international, tsaka local team, no? So, siguro before we end, Mentor Dave, grabe, no? Dami, solid yung natutunan namin sa iyo, no? So, may i-share lang po kami sa iyo. Yan, nandiyan ba si Mentor Roland? So, alam namin, madami na po kayong na-receive na recognition, no? So, this one naman po is coming from Team Victory by, of course, headed by Mentor TJ Villanueva, our Diamond Mentor, no? So ano lang po to, maliit na appreciation. Yan. So in grateful recognition for generously sharing his wisdom as a special guest speaker of Team Victory Millionaire Mentorship. Yan. Given this, May 14, 2025, of course, given to our Diamond Mentor, Joseph Dave sa Ligumba. Yan. Maraming salamat, Mentor Dave, na binigyan niyo po kami ng oras. Sobrang loaded yung natutunan natin. Ayan, mga mentors, gusto nyong mag-unmute para personally magpasalamat kay Mentor Dave, no? Maraming salamat, Mentor Dave, ha? Thank you so much, Mentor. Thank you, everyone. God bless you all, mga mentors. Thank you, Mentor Dave. Thank you, Kita-kits po sa office, Mentor Dave. Thank you, Mentor Dave. Thank you po. Bye. God bless everyone. God bless. Thank you, Mentor Ian. Thank you. Yeah. Thank you so much po. With our, di pa po tapos. Siguro, let me call on, nandiyan pa si Mentor Carl. So, before we end, mga mentors, we have just some few, announcement bago tayo mag-iwahiwalay. Yan, Mentor Carl, nandiyan po ba tayo? Take it away. Yes, Mentor. Alright, thank you na lang po ni Mentor. So, amazing morning, afternoon, evening to everyone. So again, my name is Mentor Carl Tamayaw to give you the weekly announcement for May 14, 2025. So this is not going to be that. So for the first one, so since tomorrow ay halfway na po tayo ng May, so don't forget to secure your maintenance. So kung gusto lang natin ma-maintain yung mga points po natin, 300 points or 3 boxes.
of barley. Kapag gusto po natin maging part ng Project 001, 6 boxes po tayo dyan. And kapag gusto po natin ma-include sa top earner list, so 900 points or 9 boxes of barley. Right? Next po is yung Monday Team Day po at the office. So ongoing pa rin naman po yan every 2 p.m. po Monday sa main office. Okay, so we have 3 more days left. Tama, hanggang May 17 na lang po kasi yung ating Hong Kong travel incentive. So yung mga hindi pa ho nakaka-secure ng 10 boxes ng Acai Berry at hindi pa ho na-hit yung mga points ho nila para sa Hong Kong travel incentive, we still have 3 more days to go. So purchase na po tayo. Invite na po. Pay in para ho makahabol sa Hong Kong. Then every Tuesday po, catch-up night sa may Burger King, 4 p.m. onwards po. Burger King, katabi ho ng office yan, syempre. Hindi ho yan kung saan Burger King na lang ho, okay? 4 p.m. po yan. Still ongoing yan, every Tuesday po. So far, that's it for the night. So have a great week ahead and God bless. To God be the glory. Hasta la vista, baby. Thank you very much. Back to you, Mentor Ian. Thank you, Mentor Carl. No? Let me call on, yan, for our closing prayer. Yan, Mentor Eileen. Yan, para may guidance ni Lord. Yan. Thank you, Mentor Eileen. Amen. Yes, thank you, Mentor Ian. Grabe, no? In a short period of time, we are so much empowered and blessed. God is so good. Pabor po yan ng Lord sa atin. And I invite everyone, alam ko, busog tayo, no, sa info and the knowledge that we have learned. Ngayon naman hingi tayo ng spiritual guidance. Amen, mentor? So I invite everyone to please pray with me. Let's bow down our heads. Heavenly Father, Lord, we honor you, O God. We worship you, Lord. We exalt you in this place, Lord, in this Zoom, Panginoon. Salamat, Lord. Patuloy mo kaming minomotivate, patuloy mo pa kaming ini-inspire, Lord God. Ginagamit mo kami as your instrument, Panginoon, sa business namin sa I Am Worldwide, oh God. Lord, we are so much empowered tonight. We are so much inspired and learned a lot, Panginoon, sa speaker namin sa buhay ni Mentor Dave Saligumba, Panginoon. Lord, continue to bless him. Use him as your instrument, Panginoon. Pa siya sa buhay, mag-glorify ka pa, Panginoon, sa buhay niya, Panginoon, sa team niya, O God. Patuloy mo din kaming gamitin, Lord God. Lead us and guide us, Panginoon, sa Team Victory, sa bawat mentor na nandito, Panginoon. You know every challenge, you know every obstacle na kinakaharap ng bawat isa, Panginoon. And tunay na ikaw lang, Lord, ang nagbibigay din sa amin ng guidance, Lord God, to overcome this, Panginoon. Patuloy mo kami, Lord, na i-empower pa, bigyan ng wisdom, at patuloy mo rin kami, Lord, bigyan at tulungan ng discipline, Panginoon, sa buhay namin, Lord, para maganap lahat ng aming mga nadinig, O God. Help us to apply, O God. Enable all of us to apply these learnings, Panginoon. Ito ay mag-manifest sa aming buhay, sa aming mga grupo, sa bawat mentor. San man na andoon kami sa mundong ito, Panginoon. Salamat, Lord. Ito po ay dahil sa biyaya mo, habag at awa, Panginoon. Salamat. Patuloy mo lamang, Lord, pagpalain at gamitin, Lord, ang buhay din ng aming mentor TJ, ang father mentor namin sa Team Victory, ang buhay ng mga mentors na patuloy na nagde-dedicate, nagko-commit, Lord God, to support each and every one, O God, sa bawat grupo, Panginoon. Kaya salamat, Lord. Wala kami ibang pagkakatiwalaan. Ikaw nang bahala, Panginoon, pagpalain at paboran mo ang bawat isa, Panginoon, sa aming grupo, Panginoon. To you alone be the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. God bless, mentors. Thank you, mga mentors. God bless. Huwag mong mag-alinlangan, di na matitinan. Kaya nga butin pagkasama ka, mga bituin sa langit. Harapin ang mga hadlang, magtiwala at kumapit. Nandito at hawak kamay, nasa atin na ang tagumpay. Hold up and I get my cup, pour one then I mix it up.